Pagdating nila sa pinagbabawal na tunnel ay nagtuturuan ang dalawa kung sino ang dapat maunang pumasok sa loob. Sinabi ni Okaran na babae ang dapat mauna ngunit nagpaawa si Momo pero walang luha kaya naisip ni Okaran na sabay na lang sila pumasok sa loob. Pagpasok sa loob ng tunnel ay pinag-usapan nila kung anong kanilang gagawin pag lumabas na ang Turbo Granny. Ang balak nila ay magpahabol hanggang makalabas ng Shono na hindi teritoryo ng Turbo Granny. Kumpiyansa naman si Momo dahil nakatalo na sila ng malaking alien. Dahil isa lang itong matanda kumpara sa napakalaking alien na tinalo nila. Nabigla ang dalawa nang makita nila ang isang malaking ulo ng Turbo Granny na nakaharang sa kanilang daan. Paglingon ni Okaran napasigaw ito nang makita niya ang isa pang malaking Turbo Granny sa kanilang likuran. Sinubukan ni Momo umatake gamit ang metal bat at pinalipad ito sa Turbo Granny. Pero naharangan lang ito ng Turbo Granny at nadiri si Momo dahil meron itong bibig sa mata. Naisip ni Okaran na gamitin ang sumpa para labanan ang Turbo Granny matapos nitong makapagpalit ng anyo. Nagtaka si Okaran kung bakit siya bumalik sa dati. Dahil ito sa Turbo Granny binalik niya ang pag-aari ni Okaran kaya nawala ang sumpa nito. Hindi papayagan ng Turbo Granny na gamitin sa kanya ang kapangyarihan na iyon. Sa pagsugod ng Turbo Granny naalala ni Momo ang sinabi ng kanyang lola na hamanin ang Turbo Granny sa pabilisan. Inasar ito ni Momo dahil pinagyayabang ng Turbo Granny ang kanyang bilis. Kaya hinamon niya ito ng pabilisan. Sinabi naman ng Turbo Granny pagdating sa pabilisan ay hindi pa siya natatalo. Pinag-usapan nila ang patakaran na pag nahuli sila ay panalo na ang Turbo Granny. Pero bibigyan sila ng 10 minuto na mauna sa pagtakbo bago sila habulin. Dagdag pa ni Momo na dapat sundin ang patakaran dahil kung hindi ay hindi totoo ang pagiging mabilis nito. Sumangayon ang Turbo Granny dahil ayaw niya din ng mga hindi nasunod sa patakaran. Nagumpisa tumakbo sila Momo at Okaran. Habang tumatakbo alam ni Momo na may mali siyang ginawa dahil yung 10 minuto na sinabi niya ay palabas pa lang ng syudad. Nagtaka naman si Momo kung bakit ganun kabilis magbilang ang Turbo Granny. Agad na umatake ang Turbo Granny kaya nahuli nito si Momo. Habang nasa itaas nagsimula ulit ito magbilang para naman kay Okaran. Tinanong ito ni Okaran kung bakit ito mabilis magbilang sinagot ito na dahil wala silang sinabi na patakaran sa pagbibilang. Matapos ang 10 minuto bago pa mahuli si Okaran tumalon ito diretso sa dibdib at kinagat niya ito kaya napasigaw ito sa sakit. Naisip ng Turbo Granny na pumasok sa katawan ni Okaran. Sa pagtayo nito nakaramdam ito ng sakit sa dibdib dahil pala ito sa ESP ni Momo. Nagawa niyang pigilang lumabas ang Turbo Granny sa katawan ni Okaran at lumiit ito. Galit na galit ang Turbo Granny dahil sa ginawa sa kanya, inutusan ng Turbo Granny ang kanyang alagad na sagudin sila Momo. Malaking alimango ang lumabas sa pader. Patuloy pa rin sa paghabol ang talangka. Sa pag-atake nito, agad na nagpalit ng anyo si Okaran at tumakbo ng mabilis. Dahil sa bigat ni Momo ay nahihirapan siya sa pagliko. Kaya nagdiretso ito sa bangin. Sa pagbagsak sa ibaba. Sinundan pa rin ito ng alimango. Sa patuloy na pagtakbo, napansin ni Momo na hindi ito nakikita ng mga tao kaya ang akala sa kanila ay naglalaro lang. Naisip ni Momo na pumasok sa isang hotel dahil sa pag-aakala niya na hindi ito kakasya sa maliit na daan pero sinira lang nito ang ilalim ng hotel at dumiretso sa hot spring. Ginamit ni Momo ang kanyang ESP para buhusan ng mainit na tubig ang talangka dahilan para maluto at tumigas ito. Sa paglabas nila nakita nila ang mga tao na pasugod sa kanila. Dahil may malapit na sementeryo ginamit ang mga multo para sapian ang mga tao. Nang ma-corner sila, nagbago ng anyo si Okaran at tumakbo ng mabilis habang ginagamit ni Momo ang kanyang ESP para suportahan si Okaran. Muling umatake ang talangka pero hinarangan ito ni Momo. Tumakbo pataas si Okaran at tumalon. Sa pagtalon nila nakita nila ang train pero nagulat si Momo dahil bumalik sa dating anyo si Okaran. Sa pagbagsak nila gamit ang ESP gumawa ito ng malaking pakpak para mabawasan ang impact. Biglang naalala ni Momo na nabitawan niya ang Turbo Granny at agad silang inatake nito. Galit na galit ang Turbo Granny at sumanib ito sa talangka. Humingi si Momo ng 1 segundo at pinaliwanag na ang ESP niya ay kayang kumapit ng kahit anong bagay. Ginamit niya ito para kumapit sa padaan na train.
Sa isip ni Momo ay hindi na sila aabutan nito dahil hanggang 100 kilometers lang ang bilis ng Turbo Granny. Ngunit alam ng Turbo Granny na aabutan niya ito dahil kailangan nito bumagal dahil sa pagliko. Habang ang Turbo Granny ay hindi bumabagal kahit papaliko ang daan. Niloko lang pala ito ni Momo para sundan sila. Nag-aantay pala ang kanyang lola sa boundary ng lugar at nilagyan ito ng agimat. Kinapitan ito ni Momo gamit ang kanyang ESP. Nang makapasok ito sa tunnel ay nasunog ang Turbo Granny. Pagbaba nila ng train ay nagising si Ocaron at hinanap ang Turbo Granny. Pero sinabi ni Momo na natalo na nila ito. Inamin naman ng kanyang lola na ayaw niya talaga gawin yun sa Turbo Granny. Dahil sa mga babaeng pinagsamantalahan, pinatay at iniwan sa loob ng tunnel. Matagal na nilang hinahabol ang Turbo Granny dahil alam nila na nagpapakita ito sa lugar kung saan may mga babaeng karumal-dumal na pinaslang. Na kaya nag-iikot ang Turbo Granny para patahanin ang mga babaeng hindi makatawid sa kabila. Pero alam ni Dodoria na hindi rin tama na saktan ng mga pumanaw ang mga taong nabubuhay pa. Kinagabihan, nagtatalo si Momo at Dodoria dahil sa pagkain ng alimango. Pero walang gana si Ocaron na kumain. Tinanong niya ang dalawa kung papaano pa sila nakakakain matapos ang mga nangyari. Lumapit si Dodoria para itanong kung bumalik na ba ang talong ni Ocaron. Nagpasalamat naman si Ocaron dahil bumalik na ito sa kanya. Pero gustong makasigurado ni Dodoria kaya gusto niya itong makita. Nagtaka naman si Ocaron kung nasa tamang pag-iisip ba si Dodoria. Pinipilit ni Dodoria na makita kung bumalik na ba ang talong ni Ocaron. Bago umuwi si Ocaron sinabi naman ni Momo na dahil ayaw kumain ni Ocaron ng pagkain kaya pinasaya lang siya ni Dodoria. Sa pag-alis ni Ocaron iniisip niya na hindi na sila magkikita pa ulit pero tinawag ito ni Momo at sinabi na bukas na lang ulit sila magkita na ikinatuwa ni Ocaron.